Alam mo ba na mayroon itong mga lagusan sa ilalim na hindi na muling binuksan sa publiko? Unang itinayo ito bilang simpleng kahoy na plataporma noong 1593. Ngunit makalipas ang ilang taon ay muling itinayo sa batong adobe na may imbakan ng baril at pulbura sa ilalim ng estruktura. Sa ika-17 siglo, pinangalan itong Santa Barbara bilang parangal sa patrona ng mga artileryo. Mapapansin na sa bawat obra ay may malapit o hawak siyang kanyon. Noong 1609, naroon ang kwartel ng mga sundalong artileryo at ang Casa del Castellano, habang ang lumang imbakan sa ilalim ay ginawang mga selda. Sa panahon ng Kastila, pinangunahan ni Gobernador General Santiago de Vera at ng Heswitang si Padre Antonio Sedeño ang pagpapatibay ng baluarte na nagsilbing tahanan ng pulbura at arsenal. Noong panahon ng Amerikano, ginawang punong himpilan ng US Army ang ibabaw ng baluarte na may kahoy na gusaling nakatayo sa tuktok ng pader bilang kanilang headquarters. Sa panahon ng mga Hapones, mula 1942 hanggang 45, ginamit ang ilalim bilang kulungan para sa sibilyan at gerilya. Tinarget din ito ng bombahan sa labanan ng Maynila noong 1945 dahilan ng malawakang pagkasira. Matapos ang digmaan, itinuring itong ruin at tumigil sa operasyon mula 1945 hanggang 46. So isa to sa mga hindi pwedeng pasukin. Pero wala ka na makikita dyan. Puro mga pampatibay na lang yung mga bakal kasi matanda na rin tong tong kuta ng Fort Santiago. Kaya yung ilan sa mga yan talaga ay yung silbi ay para patibayin yung mismong lugar. Pag pinasabog kasi to, tinira mo ng kanyon mula dyan. Ang maganda dito sa mga pader na to, ang sabog nito, hindi patalsik, pataas. Tataas yung sabog dyan. Kasi may mga exhaust vents yan na kapag sinabugan mo, doon lalabas yung mismong sabog niya. So, konektado lang naman yan. Pero yun nga, wala ka na makikita. Medyo nakakatakot lang. Minsan gusto kong pasukin niya, kaya lang nakakatakot.